Isang malaking karangalan na kaya ibatiin ko ngayong hapon na ito para sa gawaing ito, patimpalak na tinatawag na podcasting competition. So isa na naman itong bagong patimpalak. Gaya nung nakaraang linggo na nagkaroon tayo ng Culinary War Employee Edition. Bago dahil first time po natin itong gawin sa mga empleyado na binubuo ng mga admin at faculty members. So nais ko rin gamitin ang pagkakataong ito para pasalamatan ang mga komite na tumulong sa ating HRMO para maisakatuparan ang iba't ibang gawain para sa pagdiriwang ng 125th Civil Service Anniversary Celebration mula day 1 saka hanggang ngayon. At saka pagdating sa, mayroon pa tayong isang activity, yung natatanging kawani at saka yung sa pag-award ng mga book authors. Okay, so kung nagkaroon tayo ng paligsahan para sa magagaling na, ano bang tawag doon, yung mga chef, yung mga nagluto last week. So ngayon naman, mayroon tayong patimpalak para sa magagaling, mga malikhain, mga mabibilis ang utak para sa kanilang podcast o pagsasalaysay ng iba't ibang kwento o kaya usapin, pagtalakay ng mga issue o iba't ibang usapin. Sa paggamit ng iba't ibang modalities din. So, alam kong excited na kayong lahat para mapanood ang kanilang mga likha. So, maraming salamat. Hindi ko na ito patatagalin. Maraming salamat at advance congratulations sa lahat ng sumali. Kayo ay talagang napakatatapang at buo ang loob para tanggapin ang hamon ng patimpalak na ito. Congratulations again and good afternoon. Thank you very much, ma'am. Maraming salamat sa inyong pakikisa sa pagdiriwang. Okay, dumako na tayo sa ating kompetisyon. Ang unang 4 na podcast na ating matutunghayan o mapapanood ay ang mga sumusunod. Una, pinamagatang kakwentuhan, usapang serbisyo at kaalaman ni Mark J.C. B. Kalikdan. Susundan ito ng HSU Teachers React to Viral Values ni Elvis A. Galsote. Ikatlo, UMAX Lingkod Bayan ni Miss Lara Sharish Cerneches. At ang huli sa 4 ay ang tunay na bayani ay ikaw ni Risa Christine Valenciano. Panoorin natin. Magandang araw mga kapwa ko lingkod bayani. Welcome sa isang espesyal na episode na ating handog para sa 125 anibersaryo ng Civil Service Month. Sa video na ito, ating tunghayan ang mahalagang papel ng bawat kawani sa pagbibigay serbisyo para sa taong bayan. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat ang mabigat na hamon na kinakaharap ng ating bansa ngayon. Araw-araw, may mga balitang lumalabas tungkol sa maling paggamit ng pondo, mga ghost projects at sistemang nadidiskaril dahil sa red tape, suhol at kung ano-ano pang katiwalian. Ngunit, sa kabila ng dilim, nariyan naman ang liwanag. Dahil sa bawat negatibong balita, may mga lingkod bayani na tahimik na gumagawa at ipinaglalaban ng tama. Dito sa University of Makati, paano nga ba pinipili ng ating mga kawani na manatiling tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin? Sa pamamagitan ng pagtupad sa aking mga isinumpaang tungkulin. Nagla-log-in ako at nagla-log-out on time at nagpapasa ako ng mga dokumento na nire-require sa aking trabaho. Tinuturo ko rin ang aking mga aralin at sinisigurado ko na natuto ang aking mga mag-aaral. Bilang kawani ng gobyerno, masarap kasi sa pakiramdam ang nagsaserbisyo ng totoo. Wala kang hininiwasan, wala kang tinatago. At dahil doon, mas pagkakatuwalaan tayo. Para magiging isang tapat, so dapat nagsimula ito sa iyong sarili. Dapat tapat ka sa iyong isip, sa
salita at sa gawa. Pinipili kong maging tapat. Unang-una, huwag haluan ng corruption ang gawain natin araw-araw. Kailangan doon tayo sa matuwid na daan. Huwag tayong liliko dahil nasa atin ang tiwala ng taong bayan. Ayan ang puso at dangal na pinapanday ng tunay na serbisyong publiko. Ang mga testimonyang ito ang nagpapatunay na ang serbisyo publiko ay higit pa sa tungkulin. Isa itong pangakong marapat tuparin. Ating tatandaan na ang integridad ay hindi lamang tungkol sa hindi pagtanggap ng suhol o pag-iwas sa korupsyon. Ito ay tungkol sa paggawa ng tama kahit walang nakakakita. Ito ay tungkol sa paggalang sa tiwalang ipinagkaloob ng bayan at pagbibigay serbisyong nararapat para sa bawat isang Pilipino. Bilang hamon sa mga kapwa ko kawani ng gobyerno, patuloy tayong maging tapat, mahusay at may malasakit. Dahil bawat isa sa ating mga kawani, lingkod bayaning may puso, dangal at galing para sa bayan. Hey, hey, hey! Welcome to our mini podcast. I'm Teacher Marky. I'm Sir Elvis. I'm Sir Ramson. And I'm Miss Honey, and we are from The Higher School ng Yuma. Bakit nga ba tayo may podcast? Ayon, this is in celebration for the 125th anniversary of the Civil Service Commission. So ano bang ating case in point, Teacher Honey? Eto, unang-una, balita ko. Okay. Napanood niyo na ba yung video ni Teacher Carla? Teacher siya yes. from Pampanga. At ano bang nangyari? Basta ang napanood ko doon, may PTA meeting, syempre with the parents, ganyan. So nagkukwento siya na sabi niya na dapat daw sa bahay unang itinuturo ang values. At ang role ni teacher, no, bilang kawani ng pamahalaan ng gobyerno, no, na i-reinforce ang values sa loob ng klase. Yes. So sisimulan dapat sa bahay ang pagtuturo. Ako ay agree ako. Me Pero too. ikaw nag-a-agree, tayo nga nag-a-agree. Pero mix ang hindi emotions, Comments. ang comments sa mga netizens. Ang Pero reactions. grabe Lamang. yung mga negative comments na natanggap niya. At Tama. hindi yung deserve ni Teacher Carla kasi nga siya ay lingkod bayani. And I think, yung puso niya lang, yung heart niya talaga na ma-inculcate yung values sa students siya. Kaya humihingi siya ng tulong. And very sa mga passionate parents. siya, napaka-passionate. And very Sa mga passionate siya, parents. napaka-passionate niyang Very, teacher sa may mga puso classes niya. talaga. Just like all teachers I know, tayo Yes. ay mga kawaning may puso at may dangal at may galing para sa bayan. Kaya ito magbibigay lang ako ng ibang comments na nabasa ko din doon kay Teacher Carla. Doon sa teacher na nagsasabing dapat ang values daw sa bahay unang natutuhan. Bigyan mo kami ng curriculum. With 3 exclamation And all marks. caps pa yun. Bibigyan kita ng mga degree na nagpapatunay na sa school ang may legal responsibilities. Naghahanap ng ebidensya. Sige Bigyan nga. natin Bigyan ngayon ng natin ng ebidensya. ebidensya. Kasi Simulan mo na yan, Miss yan, Honey. kasi ang pinipilit niya, no, sa school lang dapat Oo. matutuhan. Pero, actually, ayon sa Family Code, Article 209, natural right at duty ng parents na i-develop ang moral, mental, at physical well-being ng kanilang mga anak. Malinaw na malinaw sa Family Code na hindi lang parang bihisan mo yung anak mo, pakainin mo, okay ka ng magulang. Kasi meron ring moral development at mental development ang bata. Walang nakalagay na teacher, parents and teacher. Wala. Wala. Sa family Kasi nga, ang code. family ang basic unit ng society. So kung ano man ang natututunan ng bata, dapat magmula or mag-umpisa yun sa loob ng tahanan. Tsaka dito papasok yung sinabi ni Teacher Carla doon sa TikTok viral video niya. It takes a village to raise a child. No? So, syempre, hindi naman pwedeng teacher lang or magulang lang. It should be
'di ba, yung tulong-tulong na pagmamalaki, collaborative effort. Doon din papasok yung context ng viral video. Kasi- PTA siya. PTA, Parent Teacher Association. Pero hindi naman teacher association or parent. And another din, sir, no, meron ding mga comment dito na Sa akin mo. sabi, paano naman yung mga magulang na walang pinag-aralan? Ano ang maituturo kung walang alam ang magulang? Ma'am, sir, hindi naman po technical ang It's ang not rocket values. science. Yes. Hindi naman formula ang ituturo natin sa mga bata. At saka inherent sa ating mga tao ang Yes. kabutihan, ang GMRC, good manners and, And right, right conduct, na dapat unang natututunan sa loob ng tahanan. So, hindi Yun kailangan mahirap. ng degree. Correct. Hindi Oo. kailangan. Kaya nga nang sabi ko kanina, yung lola ko nga, na grade 2 lang ang natapos, naturuan ng mabuting asal ang nanay ko. O, napalaki niya ng maayos. Very possible siya na mangyari. Plus, sa side naman ng mga teachers, tama rin naman yung iba na may obligation rin yung teacher na turuan yung bata ng values. Kasi part rin naman talaga siya ng curriculum. And may mga subjects para doon, katulad ng GMRC, Yan, life values education, skills. life skills for senior high school. Pero diba? bigyan natin ng diin na partnership siya. Hindi lang sa school oo. dapat. In fact, kasama nga sa Code of Ethics no ng mga kaguruan no, yung Article 8, so the teacher and learner. Sabi dito, he shall utilize teaching methods and procedures that are most suited to the needs and capacities of the learners, including inculcation of values. Yeah. Oo, trabaho ng Pakalinaw. teacher yon, yes. Pero Hindi pwedeng lang si teacher trabaho lang. ng teacher. So, anong masasabi nyo o reaction nyo dito sa sinabi na ng isang parent, Na, ayan. dapat ikaw magturo kasi sinesweldohan ka ng gobyerno? Aba. Ituturo naman talaga. Kasi nga kasama yun sa trabaho namin. Walang question na kung ituturo ba o hindi. Kasi ituturo naman talaga. At tama, sinusweldohan tayo para dyan. Pero ang point ni Teacher Carla is, dapat tulong-tulong. So ang tanong, sino ba talaga ang may responsibilidad sa pagtuturo ng mabuting asal sa mga bata? Si teacher ba o si parents? Siyempre, ang sagot ay Both. Kasi in the end, gusto nating makapag-produce ng mga citizens na may dangal at yung galing na meron sila ay galing sa gagamitin puso. nila. No? Galing Okay, sa puso at correct. gagamitin nila to serve our country. Dahil sila rin yung mga susunod na maglilingkod bayan eh. Correct. Magiging lingkod bayan. Mhm. So hindi dapat natuturuan sila ng tamang values sa loob man yan ng bahay, sa loob man yan ng paaralan. That is correct. Kaya parents, let's be partners. Let's be partners to shape the future builders of this land. So yun lamang po. Maraming Yes, salamat sa salamat. pakikinig at panonood. Hanggang sa muli. Bye! Bye-bye! Mabuhay Heroes! I'm Lara Cerneches, formerly the PEA Coordinator and Social Media Officer of Higher School ng UMAC. And now, your new Leave Administrator here at the UMAC HR Office. Welcome to our UMAC podcast. Today, I'm excited to share stories about some of the amazing people I've met here at the University of Makati. Individuals who truly embody puso, dangal at galing para sa bayan. You know, sometimes we think heroes are just in history books, like Rizal or Bonifacio. But in reality, they're actually around us. Everyday heroes, just doing their jobs quietly but with so much heart. And I really want to share about people na super inspiring for me. First is Ma'am Janet Apostol. She's the one in charge of paperwork and file management for senior high school. And guys, promise, she's super masinop and organized. On top of that, her attendance is excellent. She's never late, like legit. Wala talaga akong ma-record na negative about her. She also has no conflicts here in UMAC because she gets along with everyone. That's because of her kindness. She uplifts her co-workers and even students, inspiring them to become better government employees. If there's a true example of puso, dangal at galing, that is Ma'am Janet. Next is Sir Manuel Maurera.
He's one of the liaisons here in UMAC. And guys, grabe. He really doesn't know how to say no when someone needs help. Super reliable as in. Sir Manuel works here is not easy. He carries a lot of heavy documents going to Makati City Hall, sometimes using the stairs pa, kaya he's so fit. Pero more than that, he's also authorized by UMAC employees to claim their prescribed medicines at the Planet Drugstore. Imagine the trust, right? That's how considerate he is. And the best part, he makes people around him happy. Even when you are tired, gumagaan yung vibes when he's there. That's a true lingkod bayani. Then we have Ma'am Anne France Ideliowa. She's one of UMAC's most outstanding faculty members. Always a top performer, loved by her students, and recognized for her teaching excellence. Pero what amazed me that most is that she's also a mom and she finished her master's degree. Like, how does she balance all of that while still being kind, approachable, and beautiful inside and out? She's really like Wonder Woman in real life. See guys, they're not loud or flashy people, but their actions speak louder than words. They really show what it means to live with puso, dangal at galing. So now question is, if they can do it, kaya rin ba natin? Can we also choose to serve with heart, dignity, and excellence in our own small ways? Once again, this is Lara, reminding you that heroes are not born, they are made through small acts of love and service. So tara, let's be modern day Lingkod Bayani. Kapwa Lingkod Bayan at sa mga tagapakinig. Ating tunghayan ang isang natatanging paglalakbay sa Universidad ng Makati. Ito ang UMAC, Tanglaw ng Bayan. Ang inyong podcast na sumasalamin sa diwa ng bawat kawani, Lingkod Bayani. Puso, dangal at galing para sa bayan. Mula sa site HSU, ako po si Riza Christine Mina Valenciano, and this is your UMAC story. Rise, shine, anywhere. At sa pagkakataong ito, atin namang pong makakasama. At ngayon po ay nasa Center for Student Formation and Discipline. At syempre, kasama ko po sa site HSU at advisor din ng Student Against Drug Abuse Council. Walang iba kundi si Ginang Alma Fraginal. Magandang araw, Ma'am Alma. At ngayon po, ang aking pong tanong para sa iyo, Ma'am, ay sa paano po ninyong paraan pinagsasama-sama ang inyong pong ambag no, sa tungkulin niyo po bilang kawani at higit sa lahat ay guro para po sa pagpapaunlad ng ating pamantasan at ng ating pong mga mag-aaral? Mula sa aking puso na napapagsama ko ang aking tungkulin or nagagawa ko ang aking tungkulin bilang nagtatrabaho sa opisina at nagtuturo or bilang isang guro ay ito ay dahil una sa aking pananampalataya sa Panginoong Hesus. Dahil bilang isang Kristiyano, nasa puso ko na gawin kung ano ang dapat kong gawin bilang isang empleyado. At kung kaya naman kahit ako ay Pagod na sa aking pagtatrabaho sa opisina, ay excited pa rin ako na Tama. magturo sa mga estudyante, sa mga mag-aaral. Dahil ito ay tungkulin ko at dahil mahal ko ang mga estudyante. So, pinaghahandaan ko ang lahat at mula sa puso, willing ako na ibigay para sa mga mag-aaral ang dapat nilang matutunan. Maraming salamat. At sa pagkakataong ito, ating namang makakapanayam ang isang department head mula sa technical professional. Walang iba kundi si Ginoong Odimor J. Pelayo. Sir, kamusta po ang technical professional? Sa inyo pong pananaw, paano po nyo masisiguro o matitiyak na tayo po ay laging may puso, galing at integridad sa ating pong departamento? Napakaganda ng tanong mo, Ma'am Risa. Timing na timing. Dahil ang technical professional student natin ngayon ay talagang
kailangan ng ating bayan. Yes. Lalo na sa mga nangyayari sa ating lipunan, Mhm. ang mga estudyante natin na sa TechPro ay kailangan na mabigyan ng pagkakataon ng ating gobyerno na makapagsilbi sa bayan sa pamamagitan ng kanilang pagsasanay sa larangan ng Tama. technical, vocational. Yes. At sa panahon ngayon, ito sa palagay ko ang magbibigay ng pagkakataon katulad ng ibang departamento ng ating gobyerno Mhm. na sa kasalukuyan ay i-involve sa mga iba't ibang kontrobersya. Tama. So ang ating mga kabataan, sabi nga, ang pag-asa ng bayan, Mhm. sa TechPro, sigurado ang kanilang kinabukasan. Ayan, napakaganda. Maraming salamat po, Sir Odi. Ang tunay na bayani ay hindi nakikita sa medalya o parangal, kundi sa puso. Ang tunay na bayani ay ikaw. Bawat pagtulong, sa bawat pagmamalasakit, sa bawat paglilingkod, dahil sa yumak, naniniwala tayo na ang bawat kawani ay lingkod bayani. Ang bawat kawani ay tunay na bayani. Mabuhay ang bawat kawani ng Universidad ng Makati. Ayan, palakpakan natin ang unang apat na podcast sa ating kompetisyon. Magagaling, magaganda. Kaya pala ang mga estudyante natin magagaling dahil magagaling yung ating mga kasamang mga guro. Okay, very informative. Marami tayong natutunan. Siguro maganda na mapanood dito ng ating mga mag-aaral. Okay, teka muna. Isa munang awitin. Awitin na ba? Hindi pa, no? Isang sayaw mula sa Yumak Siglahi, ang Banlawan. Ay, hindi. Ang title? Balamban. Ayun, sorry. Para naglaban. O, sige. Okay. Balamban, take one.
Dito na tayo sa tatlong kasunod na podcast. Ang mga sumusunod ay hotdog, pandesal at public service, UMAC Heartbeat ni Miss Irish Ann Estor. Susundan ito ng HSU Pulse ni Honey Lynn Serkina at Dapat Kontento Ka ni Francis Jerome Gutierrez. Roll tape! Mga kapwa ko kawani, for 52 years, hindi po tumigil ang University of Makati sa pagsuporta sa mga programa ng Philippine Civil Service sa pagpapakita ng dedikasyon, integridad at pagsiguro na ang pagbibigay ng serbisyo publiko ay may mataas na kalidad. Kaya matanong ko lang kayong dalawa, Madam Irish at Ma'am Awish, ano bang mga programa ng university ang para sa inyo ay nakaka-proud i-share upang magaya at maka-inspire ng ibang lingkod bayani? Okay, thank you for that question. So for me, the very recent seminar workshop with the topic on effective communication for public service is worth sharing since it aims to improve our ability to convey information clearly, professionally, and effectively, especially sa ating mga stakeholders such as the parents and students. Wow! In fairness, very effective yung communication skills ni Madam. Correct. So, pero I sa agree akin, with that. bukod sa pag-aalmusalan ng hotdog, pandesal, at pansit, yung pagsusuot masarap po yun. ng Filipiniana gaya ng suot ni Madam ngayon. Hindi man ako nasabihan. Pagsusuot ng mga empleyado ng Filipiniana tuwing opening ceremony, ang gagara po kasi ng itsura ng mga kapwa ko lingkod bayani pag opening program, no? Yung tipong kahit maulanan, karespe-respeto pong tignan yung lahat. That's nice. And meron pa po pala yung beauty care and wellness na activity. Nakalibre po kasi ako ng facial at acupuncture, no? Yung tusok-tusok. Mahal nga yun. Mahal din po kasi yun. Kaya salamat po, Yuma. Wow, salamat sa mga shinare nyo. And very interesting naman talaga ang activities ng UMAC. At talagang makikita natin na sa simpleng mga aktibidad na inyong binanggit ay imposibleng hindi maging dedicated ang ating mga empleyado. So, since ang usapan natin ay nasa usapang serbisyo publiko, matanong ko kayo ulit, may pagkakataon ba na isinantabi nyo ang sarili nyong kapakanan para sa serbisyo publiko? Yes, there were times when I set aside my own well-being for public service. Even when I was tired or dealing with personal problems, I chose to prioritize my duty to the community because I knew there were people who depended on me. Compassion and staying true to my sworn responsibility are very important to me. In the end, serving sincerely is a sacrifice, but also an honor. How about you, Ma'am Awish? Ako, minsan ko nang isinantabi yung kapakanan ko nung tinanggap ko yung misyon na maging Master of Ceremonies. Yung MC ba sa Barangay Zumba event namin noon. So kahit wala akong tulog at 2 piraso lang ng pandesal at kape yung binigay sa akin, yun na yung kinain ko. Pero syempre, hindi pwedeng ipahiya ang kabarangay ko. So bilang MC, sumayaw din ako ganito, ganyan. Para sa bayan, kahit mukhang meme sa Facebook, laban lang. Grabe, no? Nakakatuwa naman yan. Yan ang dedikasyon. Bayan muna bago ang sarili. Isa pang katanungan, may sumubok ba na magbigay ng pampadula sa inyo or suhol? At kung meron man, ano yung ginawa nyo? Yes, there was a time when someone attempted to offer a bribe. I carefully but firmly declined and followed the proper procedure to report it to the appropriate authorities. As a public servant, I do not allow the integrity of public service to be compromised for personal gain. For me, the trust of the people is what matters most. May nagtangkang magbigay ng suhol sa akin. Isang supot ng chicharon. May suka pa sa tabi. Sabi ko, aba, sarap to. Pero di ako nabibili sa mantika at saka hangin lang, no? So, tinanggihan ko, syempre. Pero, aminin ko lang, nung naamoy ko yung suka na may bawang, medyo nanghina yung prinsipyo ko ng konti. Pero, nanindigan pa rin ako. Hindi ko tinanggap. Ang panunuhol talagang nandyan lang yan. Kaya tunay na nakakabilib ang mga kawani na nananatiling tuwid ang integridad sa pagsisilbi sa bayan. Para sa ating pagtatapos, ano ang mensahe nyo sa mga kabataang gustong maglingkod sa bayan? For the youth, remember that true public service is not about power or personal gain, but about compassion and helping others. Be strong, honest, and fearless in facing challenges. Your energy and ideals are what the country needs to progress. So protect your integrity and don't let it be compromised by temptation or self-interest. Yes, I agree, no? Wow, English yun, no? So, sa mga kabataang gustong maglingkod sa bayan, handa na ba kayo sa walang katapusang meeting na parang teleserye sa haba at sa endless coffee break na walang kape?
Huwag kalimutang dalhin ang inyong superpowers tulad ng pasensya, sense of humor, at syempre extra power bank para sa phone dahil mahaba ang pila sa opisina. Lagi yan. Pero seryoso, mahalaga ang role nyo kaya go lang ng go. At tandaan, ang tunay na bayani, kahit pagod, tuloy ang laban. Ayan, napakagandang mensahe. Maraming salamat sa inyo, Madam Erish at Ma'am Awish. Ang ating tandaan, bawat lingkod bayani, may kwento. At baka yung sayo ang susunod ng ma-feature. Paalam! Hi guys! So ito tayo ngayon sa HSU para alamin ang kanilang pulso sa ating mahiwagang tanong. So ano yung mahiwagang tanong natin? Alamin natin mamaya. Pasok tayo. Hello mga ate! Kumusta po? Ayan. So, pwede ko ba kayong interview eh? Yes po! Dadala-dala ang kanyang mahiwagang tanong. So ang tanong natin ay, ano ba yan ma'am? Ang isang mabuting lingkod bayan ay dapat blank. Yan. So, fill in the blanks lang tayo. Complete the sentence. So, Ang isang mabuting lingkod bayan ay dapat nagiging boses tayo ng mga naaapi sa ating bayan o bansa. okay. So, boses ng mga naaapi. Para naman po sa akin, ang isang mabuting lingkod bayan ay dapat may malasakit sa kanyang nasasakit. May malasakit sa nasasakupan. Another. Ay, sorry. Para sa akin po, ang isang mabuting lingkod bayan ay dapat may integridad. May integridad. Maraming salamat. At pinakahuli. Sa aking palagay po, ang isang mabuting lingkod bayan ay dapat responsable dahil sila po yung katuwang ng pamahalaan sa pagbibigay po ng service. Yan. Katuwang ng pamahalaan at responsable. Maraming salamat sa inyo, TRM students, sa inyong sagot. Magandang araw sa lahat. So, ganito tayo ngayon sa higher school ng UMAC upang pag-usapan natin ang mga issue no na sumasalamin sa ating bayan, diba? Kasi we are celebrating the 125th anniversary of the Civil Service Commission, diba? With the theme, bawat kawani, lingkod bayani, puso, dangal at galing para sa bayan. So ano bang ginawa natin kanina, Miss Honey? Gusto namin makita kung ano ba yung ideya ng mga mag-aaral sa kung paano ba maging civil servant o lingkod bayan. Parang isa sa sinabi ng mga estudyante ay dapat kung ikaw daw ay isang lingkod bayan, maging boses ka ng mga naaapi. Agree ka ba doon, sir? Oo naman, syempre. Diba? Kasi para kanino ba sila nagsisilbi? Diba? Syempre para sa mamamayan, lalong-lalo na para sa mga taong hindi kayang depensahan or tulungan, diba, ang kanilang sarili. Bukod pa doon, ano pa ba yung ibang sagot na binigay? Sa naalala ko, may nagsabi doon na kailangan ng isang likod bayan ay dapat may malasakit, may commitment sa trabaho, diba? Para saan ba? Bakit ba kailangan na may commitment tayo sa ginagawa natin? Sa tingin ko, doon ka nagiging bayani, no? Kapag committed ka sa ginagawa. No? Yung parang kahit na magstay ka overtime, magstay ka kahit hanggang gabi. Sabi natin hanggang alas 2 na lang ng hapon, pero you stay up until 7 p.m. Diba? Pero hindi naman araw-araw. Hindi naman araw-araw, syempre. Araw-araw. Pero syempre kapag kinakailangan sa trabaho, diba? Pag may hinahabol na mga deadlines, ganyan. No, syempre meron din tayong pamilya, meron din tayong personal na buhay. Pero paminsan-minsan, di ba, kinakailangan natin mag-extend, di ba, mag-extend lalo ng effort natin ng oras para matapos ang trabaho. At syempre, para sa bayan. Dapat binibigay mo yung effective service sa constituents or sa mga taong pinaglilingkuran mo. And take note of that effective service. Hindi lang basta lang makapagserbisyo ka lang ng okay lang, kundi yung term na effective. Hindi pwede. Alright. So, ayun yung nga, no? Napakagaganda, napaka-interesting na mga sagot nila kasi nakikita natin yung rawness, di ba, ng mga sagot na galing mismo sa mga bata yon, no? So, yes, with that very simple question, so nakuha natin yung G's no, ng kanilang mga
sagot. So, basically kasi ito yung diwa ng Code of Conduct and Ethical Standards ng civil service, no, na hindi lang salita ang paglilingkod, kundi dapat nakikita ito sa gawa. Gawa hindi para sa sarili, kundi gawa para sa taong bayan, di ba? Para sa mamamayan, para sa bayan. So, yun lamang po. Muli ako si Sir Ramson De Leos. Ako naman si Ma'am Honey. At kasama namin ang aming guest na si... Sir Jason. So maraming salamat and paalam! Magandang umaga sa lahat. Ako po si Francis Jerome Gutierrez from the College of Liberal Arts and Science. Paano ka magiging kontento bilang isang lingkod bayan? Tara, pag-usapan natin yan. Nais kong magbahagi ng 3 paalala na magbibigay inspirasyon at gabay sa ating paglingkod bayan na may puso, dangal at galing para sa bayan. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin yan. First, appreciate what you have. Bilang lingkod bayan, matuto tayong magpasalamat at makontento sa kung ano man ang ating natatanggap, maliit man o malaki. Ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula sa pagkilala sa mga biyaya na meron tayo. Second, celebrate small wins. Hindi kailangan ng malaking tagumpay para ito ay pahalagahan. Ang bawat munting tagumpay ay hakbang patungo sa mas malaki pang pagbabago. At higit sa lahat, matuto tayong tumanggap ng pagkatalo bilang bahagi ng paglago at paghubog ng ating pagkatao. Third, do not compare yourself to others. Ganyan ka ba? Wag. Remember, there's no comparison between sun and moon. Pareho silang nagliliwanag sa tamang oras. Tulad din natin, bawat lingkod bayan ay may kanyang-kanyang galing at pagkakataon na mangningning. Mga kaibigan, simple lang ang aking paalala. Dapat kontento ka. Tandaan ang 3 habilin: appreciate what you have, celebrate small wins, and do not compare yourself to others. Ito ang susi ng tagumpay at tunay na kasiyahan. Dahil ang taong marunong makontento ay nagiging epektibo, tapat, at masaya sa kanyang paglilingkod. Maraming salamat at naway magsilbing gabay ang mga salitang ito sa ating araw-araw na buhay bilang lingkod bayan para sa bayan. Muli, ako po si Francis Jerome Gutierrez from the College of Liberal Arts and Science. Maraming salamat po. Alright, dapat kontento ka at hindi nang Ayun. Okay. Maganda yung video ni Irish eh. Parang nagmamadali. Okay. 3 niya. Magic yun, magic. Okay. Maiba naman tayo. Isang awitin ang ating mapapanood mula sa Institute of Pharmacy. Tama ba? Dalawa kayo. And IIHS. Palakpakan natin si Miss... Ang gulo ng aking no? Yan, ito na. Si Miss Mervy Soleta. Ayan. At si Mr. Matthews Rocabo. Ayan. Okay. Hello, Mike. Okay. Magandang hapon po sa Dito lang lahat. ako, sali ako. The joke. Kung alam niyo po yung kanta, sumabay kayo. Kung di niyo po alam, may lyrics po. Sabi nila palang araw darating ang iyong tanging
Sa wakas ay nahanap ko na rin ang aking tanging hinihiling. Pangako sa'yo na ika'y uunahin at hindi na itatanggi ang tadhanang nahanap ko sa iyong pagmamahal, ang dudulot sa pag-ibig natin na magtatagal. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, hindi pa aasahin, hindi ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Nandito na, palaging hahawakan iyong mga kamay. Di ka na mag-iisa sa hirap at ginhawa, ay iibigin ka. Mula noon hanggang ngayon, Mula ngayon hanggang dulo, ikaw at ako. Alright! Maraming salamat. Isa pa! Alright. Oh, teka lang. Okay, nainlove ako naalala ko misis ko palibasa, nasa malayong lugar misis ko, na-miss ko bigla. Okay, hindi sila tao, hindi sila hayop, no? Bagay sila. Okay. Bre, binata ka naman, di ba? Ay, hindi na? Din, maniwala ako. Okay. O kasi dyan, yung iba dalaga pa, kaya 20 years na sa iyo, ma'am. Ay, joke lang, huwag kayong magagalit, ha? Joke lang yan. O, isa pa! Isa pa daw. Isa pa. Okay. Palakpakan ulit! Woo! Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung kailan ang aking puso meron ng laman? sana'y nalaman ko na darating ka sa buhay ko. Di sana'y naghintay ako. Ikaw sana ang aking yakap-yakap, ang iyong kamay ang aking laging hawak, at hindi ka niya. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Pilit
dumating. Ikaw sana ang aking yakap-yakap, ang iyong kamay ang aking laging hawak, at hindi ka niya. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Pilit binubuksan ang sarado ko ng puso. Ikaw ba'y nararapat sa akin? At siya ba'y dapat ko lang limutin? Nais kong malaman, bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Pilit binubuksan ang sarado ko ng puso. Ikaw ba'y nararapat sa akin? At siya ba'y dapat ko lang limutin? Nais kong malaman, bakit ngayon ka lang dumating? Nais malaman, bakit ngayon ka lang dumating? Thank you very much. Thank you, Matthew and Mary. Ayan, okay. Dahil dyan, bukas, regular na kayo. Okay, nagbago yung pakiramdam ko ron. Kinikilabutan ako. Pero hindi, ewan ko ba, mali yung song, di ba? Parang timing. Anyway. Okay, bahala kayong dalawa. O, kung saan yung gustong dalhin niya, bahala kayo. Okay, ang ikatlo nating panghuling podcast, yung ikatlong group. Okay, ang title ay Papel, Panata at Puso ni Michelle Grasa. Susundan ito ng Go Beyond the Minimum ni Mark Philip Padiran. At ang pinakahuli ay ang Part TV Podcast, Kawaning Yumakyan ng Lingkod Bayani. Hindi puro attendance, dapat may performance ni Aaron Pahel. Roll video. Minsan, napapaisip ako, paano kung isang araw tumigil lahat ng kawani sa trabaho? Walang sumagot sa tawag. Titigil ang mundo. Hindi natin agad maramdaman sa headlines, pero maramdaman natin yon sa ospital, sa barangay, sa bawat opisina. Ang tanong, napapansin nga ba sila? Napapasalamatan ba? Madalas, hindi. Kasi tahimik lang sila. Hindi sila entamblado, wala silang mic, pero sila yung dahilan kung bakit gumagana ang sistema. Lahat ba ng overtime, lahat ba ng pasensya, lahat ng sakripisyo, may saysay ba? Hindi ito tungkol sa posisyon o sa dami ng taon sa serbisyo. It's about the moment you choose to serve. Kahit pagod ka na, kahit walang recognition, kahit tahimik lang ang laban. And that really is the heart behind the service. Sometimes we wonder,
At the end of the long hours of tiring service, do public servants truly feel seen, valued, and remembered by the people they serve? This, kasi sometimes, people take what public workers do for granted. Most of the time, nalilimutan na nila that these people are also just human. Parang iceberg lang. On usual days, service lang ang nakikita natin. Mga documents, permit, at mga hospital record. Pero looking behind that surface, grabe yung bigat na responsibilidad. Kailangan nila gampanan. Talking about public servants, alam mo, nakakalungkot lang because some civil servants are self-centered. Alam mo yon, hindi sila nandoon to serve other but rather satisfy themselves. That's true. When it comes to them, talaga na nawawala yung essence ng pagiging public worker. Nawawala yung pagkakaroon ng puso, ng dangal, ng integridad sa pagbigay ng serbisyo sa mga Pilipino. Pero despite that, amidst these so-called servants, hope still illuminate with devoted civil servants who continuously and truly serves the people. Alam mo, habang tumatagal, nai-realize ko, public service isn't about doing your job. It's about becoming the part of something bigger than yourself. Tama, para hindi lang siya trabaho, kundi isang pananaw. You start seeing things differently. Yung mga simpleng bagay, may mas malalim pa palang kahulugan. Like, how a delayed permit isn't just paperwork. It's someone's dream on hold. Or how a clean hallway isn't just like aesthetics. It's respect for those who walk through it. And that mindset, it rubs off. Sa pamilya, sa mga kaibigan, sa mga estudyante. You begin to model integrity, patience, and grit. Hindi mo naman sinasadya, pero nagiging ehemplo ka. Kahit minsan, ang tanong hindi na lang nagagawa mo, kundi anong iniiwan mo? What kind of culture did you help build? What kind of value did you pass on? And that's where the real impact lies. Hindi lang sa output, kundi sa imprint. Yung mga batang nakakita ng isang grupo na may malasakit. Yung mga kabataan na natututong maglingkod. Kasi may nakita silang ehemplo. Service becomes generational. Hindi lang siya pang isang buwan. It becomes a part of how we raise our citizens, how we build our communities, and how we define leadership. So maybe the real question is, how do we make sure the spirit lives on? Paano natin sisiguraduhin na yung puso ng serbisyo ay hindi mawawala sa susunod na henerasyon? It starts with a storytelling. The moment like this, with podcasts, tributes, and conversations that reminds us of service isn't just a duty. It's a legacy. To every public servant listening, thank you for building that legacy. And to every listener, may you carry it forward on your way. Bawat kwento, linagdiban bayan, salamat sa puso, dangal at galing mo. We are from the 270th NROTCU of the University of Makati. Thank you. Sandamakmak na ba ang problemang kinakaharap natin? Nako, pag-usapan natin ito. Ako nga pala si Makmak Padiran mula sa College of Liberal Arts and Sciences. Sa panahon ngayon na madaming pinagdadaanan na samot-saring issue ang ating bansa, isang tanong ang ating sasagutin para sa ating lahat. Paano nga ba ibibigay ang mas bilang isang lingkod bayan? Mas masipag, mas may puso, mas may dangal, at mas may galing. I think we should go beyond the minimum. May tatlong bagay ako na nais ibahagi sa bawat isa. Una, matutong makinig. Ang pakikinig ay simple, ngunit bagay na madalas nating nalilimutan kasi mas gusto nating mapakinggan, hindi ba? Minsan may mga tahimik na nagtatrabaho pero durog na palang kalooban. Meron namang nagpapatuloy at pilit na nagpapatuloy kahit madaming kinakaharap na issue sa loob at labas ng bahay. Kaya mahalagang magtanong muna tayo ng kahit simpleng, kamusta? Anong nangyari? Bakit nagkaganon? Bago tayo tumugon sa kailangang pag-usapan.
isang bagay ang aking natutuhan. Ang sarap pala na may magtatanong at nakakagaan pala kapag may nakikinig sa atin. Pangalawa, mamuhunan sa kabutihan. Husto na ang problemang ating narinig at kinakaharap. Mas magandang magdagdag ng solusyon at magtanim ng kabutihan. Ating alalahanin ang mga tao sa paligid natin na naging bukas ang palad para sa pagtulong. Bigyan ng pansin ang nagbukas ng pinto sa paglalahad ng kabutihan. Kahit mahirap, maging mabuti pa rin tayo sa bawat isa. Kahit ayaw sa atin, maging mabuti pa rin tayo sa kanila. Kahit minsan, mas pipiliin nating manahimik na lamang, pero aking napagtanto na kailanman hindi naging mali ang maging mabuti sa kapwa. Pasasaan pat ang aanihin ng kabutihan ay kabutihan din. Pangatlo, magsimula sa simula. Sa aking mga nabanggit ngayon, maaaring isipin natin na mahirap pala na burahin ang nakaraan. Ngunit ating pagkakatandaan na ang pagkakataon ay binibigay sa may nais nito. Ang pinto ng pagbabago ay bukas para sa lahat. Ngunit, huwag sana nating husgahan ang kasalukuyan base sa nakaraan. Lahat may pagkakataon, maayos, anuman ang pait nito. Ang mga pagkakamali ay maaaring maitama. Para ito sa lahat. Pwede tayong magsimula muli na maging mas mabuti at mas may puso at mas buo. Sa muli, matutong makinig, mamuhunan sa kabutihan, at magsimula sa simula. O siya, para na muna. Paalam. Magandang araw mga kawani ng Yumakyan at ito ang kauna-unahang podcast natin. Ngayon, bawal po ang mga bad vibes. Puro good vibes lang. Kahit wala kang love lives, pwede kang tumawa dito. Ngayon, i-interviewin po natin ang isang lumang bago at bagong lumang empleyado ng Yumak. At sir, magpakilala ka muna sa ating mga Yumakyan. Hello mga kawaning Yumakyan. Ako si JR Grate. Nandito ulit for 3 years in a row. This is the longest since bumalik ako as employee dito sa Yumak. Oh, naalala mo sir, nung first time, in 2015, di ba naging magka-office tayo? 2018 siya. 2018 siya. Aray ko! Yung rason, bakit bumalik ka dito from, syempre, artista ka na. Hindi naman artista. Thank you po. Thank you. Nandun ka na sa isang kilalang noontime show. At ano yung nagpabalik sa'yo dito sa Yumak? Actually, the fire ignited sa akin. Way back pa nung naging estudyante pa ako. Kasi, lingid naman siguro sa kaalaman ng iba na naging student assistant ako dito before graduate. Ang nangyari kasi, expose ako sa workplace environment dito sa Yumak since student pa ako. Nag-start ako bilang SA as third year hanggang sa nagtuloy-tuloy. Then, piniyam ako by then, Dean Coran. So, ayun, nagkaroon ako ng desire na magturo din. Kasi, somehow, nung training ko kasi sa private, palagi kasi ako nag-training. So, hindi na nalalayo sa akin yung pagtuturo. Hanggang sa nagkaroon ako ng desire na, pwede pala ako ng estudyante. That was 2018 until na natapos na yung semester. Naka-receive naman ako ng outstanding remark. It really validates me na, pwede din pala ako pang academy. Hindi lang ako pang tech, hindi lang ako pang IT, hindi lang ako pang real estate. Kasi ang dami ko talaga pinagdaanan na experience. Nag-web developer ako. Pwede din pala ako pang academy. Hanggang sa na-invite ulit ako dito for the third time. Parang pangatlong balik ko na talaga to. Na, ayusin natin yung branding, ayusin natin yung website. Siguro kahit lumabas ka sa Yumak, makikita at mararamdaman mo pa din na you have the mission to fulfill. Parang natatawa nga lang ako sa sarili ko looking back for that. Kasi parang lahat ng era dito sa Yumak, napagdaanan ko. Naging estudyante ako, nag-associate, nag-bachelor's degree, naging computer society tech head, naging SA, tapos naging teacher, ngayon naging casual employee naman.
Wala lang, I'm just enjoying what I'm doing right now kasi naramdaman ko kasi na after all of the industry exposure I have, ito yung bahay ko. Parang tinuring ko na rin kasing bahay yun. And dun sa mga previous years na natutunan ko ay gusto ko lang din iuwi. Mag-mentor ng mga estudyante. Kahit hindi pa ako dun sa academic line-up. Yes. Tulad mo, diba? At least I have the opportunity for Usmo and our junior CICs. Parang it continues the call. Parang ano yan, calling kasi yan. You have your desire to go back kasi iba yung pakiramdam na mag-give back ka sa alumni. In terms of experience, ano kaya yung pagkakaiba ng experience mo outside the academic aspect doon sa pinagtrabahuan mo? Sa production, sobrang stricto ako. So, totoo lang. Yes. Kasi siguro dahil, unang-una, yung noontime show na pinanggalingan ko, sobrang taas ng standards kasi. Yes, totoo. Yung mga disciplines na nag-gather ko doon, naging part ako doon at naging discipline ako. At yun ang dinadala ko ngayon. Doon natin nakikita, no, bilang isang kawani ng UMAC, talagang meron tayong standard na sinusunod. Yung mga natutunan ko talaga sa university, binabalik ko lang talaga. That's the experience I am very thankful right now. Bilang isang kawani ng UMAC, sa tingin mo, bakit masaya pa rin ang celebration ng civil service dito sa University of Makati? Siguro, ang unique lang sa akin siguro sa experience ko, hindi ako nalilimit sa ideas ko kasi sinusuportahan lagi. Yes. May mga bagay somehow na nakakompromiso yung pagod at pahinga natin. Pero kasi, yung makakapaglingkod ka sa ibang kawani, magandang fulfillment yun para sa sarili. Maganda siyang rason sa akin, experience sa akin. Kaya siya masaya, no? Kahit sa kabila ng pagod. Isa sa pinakamasaya siguro yung suporta na natatanggap natin, no? Sa management. Oo. Kasi binibigyan kayo ng laya kung paano papaandarin yung isang program. Yan mga kawani ng UMACan at narinig natin isang dahilan kung bakit masaya ang selebrasyon ng civil service dito sa University of Makati. Thank you sa inyong panonood. God bless. Ayan, alright. Salamat sa ating mga teachers and admin employees na sumali sa ating podcast competition. Nandiyan ba si Sir Aaron? Wala? Tanungin nyo bakit siya, ayun, no? Sir, bakit ka nag-cap? Kasi pareho kayong, pareho kaming vocalist. Yan. Baka mas maliwanag dun sa, di ba? Pero sir, ang galing. Congratulations. Okay. Okay. Bago natin i-announce ang winners, okay, ang mechanics ng ating competition ay simple lang. Dapat ikaw ay guro o kaya employee ng university. Tapos limited lang sa 5 minutes. Ayan. Okay. So, masyado mahaba kasi yung criteria for judging. Pero yung mechanics, pero ito yung criteria. Relevance to the theme, 30 points. Content, originality, and impact, 25 points. Technical quality, 20 points. Presentation style, 15 points. Use of sound and music, 10 points. A total of 100 points. Ayan. Ang prizes natin ay 10,000 para sa first prize. Second prize, 7,000. Third prize, 5,000. Consolations na tig 6,000 sa dalawang, tama ba? 3,000 each sa dalawang consolation prize. So, total na 5. So, out of 10, may 5 makakatanggap ng cash. Okay. Cash ba? Gcash pala. Okay. With a G. Cash with a G. Ayan. payroll. Ayan. Payroll. Paano yan? So, magugulat na lang kayo, lumaki sweldo nyo, yung pala nanalo kayo. Natanggap nyo na pala yung prize. Ganun ba yan? Okay. Kakaiba yun, Okay. Ang ating mga judges ay 3. Yan ay pwede ba natin ipakilala yung judge natin? Si Miss Eru Petrasanta. Ayan siya, okay. Isang part-time teacher ng Institute of Arts and Design. Medyo mahaba yung kanyang background, pero isa siyang 2D and 3D animation artist, film expert. Ayan. Scriptwriter for TV and film and working for stop motion. Ayan. Bukod sa kanyang mga obra, kinilala rin siya bilang fellow ng Virgin Love Fest, sinepanulat at Bokchon Fantastic Film School. Sa lahat ng kanyang tagumpay na natiling bukas palad si Miss Ero sa pagbabahagi ng kanyang talento at kalaman sa sining ng animation at pelikula. Yan, si Miss Ero Petrasanta. Ang susunod nating judge ay si
Yan, si Ronnie Potasio. O, kilala natin lahat. Okay. Bye, Ronnie. Ang kasunod naman ay si Sanayda, portion ko lang. Si Miss Eni, meron siyang vlog na ginagawa, no? Meron siyang, hindi nyo nalalaman, marami siyang followers na ngayon. Okay. Sino hindi nakakilala sa kanya? Okay, dati natin siyang guro, nag-retire na siya. Ilang years na mula ngayon? Ilan na ba? 4 years na ba? O 5 years na. Ayan. Okay. Okay, sila ang mga judges. Okay, i-announce na natin ang winners. Tinatawagan ko ang head ng HRM office, si Miss Okay. Sa paghahayag ng mga nanalo imbitahan ko si Ma'am Juby para tumayo sa gitna. Ayan. Para sa pagbibigay ng award. Ayan. Okay. Yung mga ibang guro, pwede nang gumawa ng podcast, ha? Gawa tayo. Meron tayong kakayahang gumawa, eh. Kita naman natin sa ating produkto. Okay, syempre, unahin ko yung consolation. Okay, ang unang consolation, ang makakatanggap ay pinamagatang. Dapat kontento ka. Ayan. Ni Francis Jerome P. Gutierrez. Jerome! May pangkapi na kami ni Jerome. Okay. Ay, wala pa pala. Abono ka muna. Ayan. Diyan ka lang, Jerome. Huwag kang aalis. Ayan. Ang kasunod na consolation prize, parang consolidated loan. Consolation prize ay pinamagatang ang tunay na bayani ay ikaw ni Risa Christine Valenciano. Yehey! Asan si Risa? Ayun! O, di ba? Kailangan naka-gown niya. Yung singer natin, nagtaka ako, formal na formal. Pakantay natin ulit. Alright! Okay. Palitan nyo yung cheque, ha? Ang third prize sa halagang 5,000 pesos. Pinamagatang HSU Teachers React to Viral Values video ni Elvis A. Galsote. Yehey! Ayan. O, di ba? Bakit puro HSU na nanalo? Daya nyo. Ay, hindi. Class na pala dito. Pero galing sa HSU. Alright. Okay. Ang second prize ay 7K. Papalibre ako dito. Pinabagatang hotdog, pandesal at public service, yung Heartbeat ni Irish Honest Store. Ayan. Bakit ba hotdog yun? Ba't may hotdog ba yun? Almusal. Wala naman dalang hotdog. Dapat may dalang hotdog. Pero alam nyo, nag-taping si Irish nun, masama yung pakiramdam niya, sinisipon. Kaya parang nagmamadali siya. Irish. Okay, pero mahirap yun, di ba? Ang hirap no, di ba? Tanong nyo, paano ginawa? Kailangan i-tape mo muna yung isang character, di ba? Dire-diretso. Tapos, pag may blank na spot, kailangan, react ka. Ganun, di ba? Pwede artista, di ba? Okay, ang first prize na nagkamit ng 10,000. Siyempre, ang kapwa ko, kalbo, kawaling yung makina ni Aaron. Dahil, ayan. Okay. Palakpakan natin yung mga kalbo. Di ba? Mag-blood compact kayo sa noo, ha? Blood compact kayo sa noo, kayong dalawa. Ayan.
Oh, yan. Alright. Hati sila. 5,000. Alright, okay. Sama-sama tayo mag-picture. Tama ka, sir. O yan, sige. Yehey! Maraming salamat. Oh, ipapalabas natin sa Netflix yung mga podcast. Okay, dyan nagtatapos ang ating programa ngayong hapon. Salamat sa inyong pakikiisa. Palakpakan nyo yung sarili. Ayan. Ulitin natin sa susunod na taon. Mas magaling. Mas malakas. Oy, Jerome, tinatawag. Ravi and Macho, thank you very much.